Okay. Malipayon nga oras sa aton nga tanan mga kabugtuan. Darayawon na naton makagrahom nga Dios tungod kay ani naliwat kita nagkakarampang virtually dinhi nga aton 100 days of prayer. Ada na kita ika 67 Ocho. or 68 Mhm. 67 ba? 68 ka adlaw hining aton 100 days of prayer. Aton dayawon na naton makagrahom nga Dios tungod kay hining kahilaba nga adlaw padayon kita nga gindigiyahan ginahatagan hin kusog ngan kabaskog haton mga panlawas ngan siyempre an aton padayon nga pagkakamayadan koneksyon ha internet. Aton ginpapasalamatan ang aton makagrahom nga Dios tungod kay gitatagan kita niya hin mga pamaagi diin nagamit hin mga personalidad tawo base nga ini nga aton pagkaharampang dinhi ha internet and magin realidad. So hito naton pagpadayon hit pag-aramhan mensahe anaton makagrahom nga Dios yana nga aga didha Pilipinas nga nati ka garabi o kun gabi naman ngani didha North America nga na Germany. An aton opening and closing songs igpapaangbit haton ni Pastor Benji Arias nga naton opening and closing song, closing prayer rather, opening and closing prayer hahalad ngadto naton makagrahom nga Dios pinaagi kan Brother Jason Macaron. An special song aton mababati pinagi kan Sister Leah Insil nga ang mensahe nga aton mababati in igdidiscuss sa aton ni Pastor John Rizos. Diin hiya mag-iisgot may paghiunong han baraan nga espiritu o kon Holy Spirit. Pag kumpleto mga kabugtuan han aton serihan pag-aram mahitungod han the Godhead or the Holy Trinity. So pagpadayon mga kabugtuan aton o kon ihatag ko iyo kay Pastor Benji Arias para han aton karantahon pag-abri nga awit. Pastor Benji? Hi. Hymn number 499. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is the trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. And we find a friend so faithful, who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
and heavy laden, covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a soul is there. Okay, let's pray. Our most gracious, kind, and heavenly Father, we come before your throne of grace, located in heaven. As we proceed to our doctrinal review, we would like to invite the Holy Spirit to guide us, to give knowledge and wisdom from above. Father, thank you so much for the night slumber that you've given to us. Did you wake up this morning to protect us any possible harm and danger? Thank you, Father, for everything that you've done to us. Bless our speaker, Pastor Rizos. Continue to guide him and give knowledge and wisdom from above. Thank you, Father, for the answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Namamaos pa man din ako. To cherish loving us if you'd never shed a tear. Would you welcome going home if you'd never been away? Would you treasure guiding hands if you'd never been alone? I don't think so. I don't think so. Really don't think so. Would you value having hope if you'd never known despair? Would you treasure being safe if you'd never lost your way? Would you cherish gentle words if you'd never been afraid? I don't think so. I don't think so. I really don't think so. If we knew the love that the Lord has shown to man, if we really try to do what the Lord has planned for us, we would love each other more. We would find new happiness. Yes, I think so. Yes, I think so. I really do think so. We would love each other more if we would find happiness.
Yes, I think so. Yes, I think so. I really do think so. Amen. Amen. Thank you. Ibaga. Leah. Nababaid good. Bye. Okay, Pastor. Bye-bye lang. This time, ato niya tagan panahon kan Pastor John Rizos para hisgot mahitungod han Holy Spirit o kun ang baraan nga Espiritu. Good morning. Salamat sa opportunity to speak through the power of the Holy Spirit as we study His Word. Ako sa isita pa kadali lang. Okay. Para ma-review tagamay, mo balik tagamay sa aton nga discussion kagahapon, ilabi na sa consciousness ni Jesus Christ and iya nga divinity kung ginanano niya paggamit sa dinhi siya sa tuna. Ilabi na sa last sa aton nga discussion nga may ada dida sa understanding sa ining mission ni Jesus. Ang iba sa mga theologians sa nira pagunahuna nga si Jesus naggamit sa iyang divine nature han iyang mga miracles or sa iyang pagbasa sa mga unahuna sa tao. While others do not believe that because oray sa magkinanglan sa bulig sa iyang amay kung iya gingamit ang iya kalugaringon nga divinity. So ato i-review kadali para kay kun para makapili kita kung asa naton gamiton nga hunahuna para makabulig ini siya sa kabugusan naton nga unity sa scripture, anaton nga unity of the doctrine. Kaya nga ato nga doctrine diriton siya magduro debate nga doctrine sa Trinity na supak sa ibang nga mga doctrines or ang doctrine sa divinity of Jesus, the doctrine of kung ano-ano lang nga mga teaching sa Bible, it will not contradict with one another. So dapat maaton na makita ang unity sa scripture para nga diri kita maglibog sa aton nga kalugaringon nga pag-intindi kay makurian man kita pag-apply sa aton nga spiritual life, aton nga spiritual growth, magkuri kita kung nagkabansiwag ang aton unahuna sa gintudlo sa Biblia. The scripture portrays a variety of people performing miracles, and all of these men, save one, are just that mermen. When, say, Elijah or Paul performs miracles, it doesn't point to their person. After all, when those at Lystra were tempted to worship Barnabas and Paul after Paul's miracle, the apostle implored the crowd to remember that they were men. According to Acts 14:15, the Holy Spirit enabled these miracles. They were testaments to His power, not Paul's or anyone's else. Bali, ang milagro nga nahimo ni Pablo, diri adto iya. Bulig adto sa Holy Spirit. Kay karuyag na sa mga tawo nga simbahon na ni Rahi kuan, Pablo, kay nakahimo iyahin milagro. If we insist that
our Lord's mind and consciousness were the same on earth as in his pre-existent state. Kung aton i-porsiger, insiste, nga an hunahuna han aton nga Ginoo, an iyang panmurubuot or an iyang pagpanabot, parihas an iyang pagpanabot, consciousness niya din hatuna, sugad man han waray pahiya mahimo nga human being, iyang sa iyang pre-human being, panahon pa sa Old Testament or backwards, before the incarnation, okay? Incarnation backward. Then we must conclude that he knew everything that would happen or had happened to him past, present, and future. Kung parehas saan wan murubuot or an iyang consciousness, ano daw ito sa waray, an iyang consciousness, an iyang pakiramdam, an iyang panhuna-huna. Kung parehas la, before hiya nagpakatawo, ngan yan ang nagpakatawo na hiya, so maaram hiya kung ano niya kakulop, ano niya presenting, ano niya ti arabot. We must assume that he possessed within himself the omnipotent power that made him quiet, independent of any need of help from his Father or the Holy Spirit. Kung naasya man ito, sa aton pa, ada aton ni assume nga, an iya nga omnipotent, ada lagi hapon, an iya nga kagamhanan sa ngatanan, ada gihapon sa iya gigamit gihapon, na diri na hiya magkinahanglan pa, hinbuli gikan han amay, nanhan balaan nga espiritu. So diri na dapat hiya magampo, mga ruin bulig. Kaya ada naman hiya kalugaringon. In that case, did he really need to depend entirely upon the Father as we must do? Kung nasa ito ng sitwasyon, kinahanglanon pa ba nga magdepende ko diya hakabubuusan han iya amay pariha sa aton niya Christian life? Since he would then possess the resources within himself, kaya ada naman sulod niya, to overcome all temptations and opposition, nothing could come upon him in surprise. Kung ada ini gagamit ang iya nga divine nature, hindi niya hatuna, then waray problema ang pagdaog han mga tentasyon nga ng mga pagsupak, waray mga sorpresa nga mahinabuhay iya. To live by faith would seem quiet and necessary. Ang pagkinabuhi dida sa pagtuo sa misyon ni Jesus din hatuna diri na ito niya kinahanglanon. Why should angels come to him, to his side, to strengthen him in the hour of trial? Kaya ano nga kinahanglanon pa man nga parig-unon hiya, i-assisteryahan mga holy angels, panahon han iya ginatubang nga mga pagsulay. So asya ito na naton I consider. In his pre-existent state, his divine attributes were untrammeled in the creation of the world. Han waray pa hiya magpakatawo, an iyang kabutangan han pagka-Dios, waray iton hiya ginpugngan, kumpleto iton, waray ito pugong-pugong. Didahan iya nga paghimo han kalibutan. In directing and controlling the universe, an iya nga pagdumara nga pag-kontrolar han universo. Then, for a time during his life on earth, he became subject to and dependent on the Father. In order to make this possible, he relinquished the right to use his divine attributes. Niyan, panahon han iya pagpuyo din ni hantuna, iya ginpailarom an iya kalugaringon nga nagstapod lahi iya han amay. Para nga mahimo ini siya nga posible, iya surrender ang katungod ang iya gin-surrender. Ang katungod sa paggamit han iya kalugaringon nga pagka-Dios. Okay, iya gin-surrender ang katungod, ang right to use his divine attribute. When Christ came to earth, did he retain the conscious use of the attributes of omnipotence? Manisyan pakiana aton naon. Omnipotence, omniscience, and omnipresence, so that temptation was not part of his life problem and experience.
Hindi ni Jesus atuna iya bagin pabilin an iyang divine consciousness, an iyang pinsar nga kanan Dios nga ang paggamit niya han iyang omnipotence, an iyang pagkagamhanan hangatanan, an iyang pagkamaaramon hangatanan, nan presente hiya hatanan nga panahon. Sa ato pa si Jesus dito sa Jerusalem, dinhilot hiya Pilipinas, kay omnipresent man hiya. O dito hiya, kung diin man dapit nga lugar ha, kalibutan nga may ada na nag-ukoy. Siguro Pilipinas sa una, waray pa ma-discover, although may ada na nag-ukoy. Dinhilot hiya Pilipinas because he was using his omnipresent. So that temptation was not part of his life problem. Para nga an mga tentasyon, waray ito kabahin na niya problema din niya tuna. Kaya nga naman, omniscient man hiya, omnipotent man hiya. Or did he in some way surrender the use of these attributes to the Father so that he had to live life as a man must live it? Or kaha, iya gin surrender an iya nga divine attributes nga Tuhan Amay para nga hiya magkinabuhi sugad kung ano man ang dapat nga ikinabuhi ang tao entirely by faith. Dida gud la kabugosan pinaagi pagtuo. And thus show us the way to do the same para nga hiya mahimo naton nga ehemplo para paghimo hinsugad. It seems we must answer affirmatively to the latter question. Kini mas naghatod haaton hin pagbaton hin oo hin naurhi nga pangutana, hanaurhi nga pangutana. Then every decision and every act of Christ's life came from his human side and not from the divine. Kung asya man ang aton nga baton nga ang gingamit ni Jesus, ang asya gula ni iya nga human consciousness, so then every decision nga ginhimo ni Jesus nagikan gudlahan iya human side, diri gikan han iya nga divine side, han iya nga personality or han iya nga person. In this way, Christ could say, I can of mine own self do nothing. Tinuod ang giniyakan ni Jesus, waray hiya magbibinuwa, na nagayakan Jesus nga haakon niya kalugaringon, waray good man ako mahihimo. Okay? I would, sa akong study sa Bible, I would accept this position. Kaysa akon dawato ng position nga si Jesus nagamit na iya divine nature din hatuna. Kay kon Jesus nagamit na ni divine nature, diri na kinahanglan mag-ampo pa hiya, diri na kinahanglan hiya mag-fasting, diri na hiya kinahanglan magbasahan Bible. Nga diri hiya mahimo naton nga example kay kuan man ini nga iba man hiya. So para nga mahimo gud hiya nga example, dapat human being gud la an iyang human nature gud la ang dapat nga iya gamiton. An paghimuhan iya nga mga milagro waray hiya nagprueba nga hiya may ada divinity, no. Nagprueba hiya the power of God. Okay? Sa dida nga naghimo si Jesus og mga milagro, waray ito niya gamita para pagprueba na siya Dios. Dili na kinahanglanon nga i-prueba nga siya Dios, kaya dapat mutsarig ang mga tao. There must be faith. Nag-develop siya og faith han mga human beings. So ang ginhimo ni Jesus nga mga miracles is to prove that there is God in heaven who did these miraculous things. Muna siya ang iyang purpose. Iya ginpakita nga may ada kay aniya purpose diri pag-represent man sa Heavenly Father, dili man pag-represent han iya kalugaringon mismo. Okay? So that is the consistency. Kinahanglan consistent kita para nga diri ini hiya magkutaw, maglibog han aton overall understanding sa Bible. The only way that Christ could give expression to his divine attributes would be through the release by the Father at the request of the Son, and which the Father had evidently agreed to. So sa paagi la nga makagamit ni Jesus han divine nature, kung ibuhian hinihiya han Dios Amay, pinaagi hiya nga pag-ampo, because that is the work already of the Trinity. Diri man the work of one is the work of all. Asya iton ha Trinity. An usa ka person trabaho ito ni rangatanan.
Okay? We cannot divide the Trinity because it is unity. Oh, di ba? So the work of the Father, the work of the Son, and the work of the Spirit will happen when Jesus would ask that help, not independently as a human being or as a member of the Trinity. So it is through prayer that the divine power of the Son was latent sa aton power niya gamita during his incarnation is implied or suggested in Matthew 26:53, where while forbidding Peter to draw sword in his master's defense, Christ says, "Can I not ask my Father, and he will place by my side 12 legions of angels?" Self-defense by his own divine power is left out of sight. Waray hiya maggamit hindi pinsa niya kalugaringon. Manifestly because the exercise of those powers has for a time been laid aside. So gisingan niya Pedro, Pedro, mangaro bulig sa Ginoo para nga dipinsanak dinhi. Waray hiya mangaro. So meaning waray hiya magamit haniya kalugaringon nga power. He allowed his divine power and intelligence to remain for a time dormant, okay? Dormant. In order that under the conditions of human life on earth, he might reveal God to man and work out deliverance for man. Okay? Iya makapakilala ang God the Father ito na ngadto sa tao ngan iya matrabaho ang iya mission hapag talwas para ang katalwasan para ang tao. Okay? So I hope our mind is settled kay sa kagahapon sa discussion ni Pastor Igloso. There is something naghatag han idea nga si Jesus Christ nagamit han iya nga divinity by himself independently nga waray pag-ampo pinagi sa Ginoo pagsarit nga Ginoo bulig kini. So ang pagbasa ni Pedro sa unahuna ni Ananias ug sa Safira waray nagkoresingon nga Dios si Pedro kay nakabasa hiya unahuna ni Ananias nga si Safira ay siya lagi hapito ng ginhimo ni Jesus Christ dinhi hatuna ang makabasa hiyan mga huna ni Nathanael kun hinupang nga mga tao iya ginbasa mga huna mga Pariseo Simon nga nag-birthday kang gigibitar ni Jesus nga gindihugan ang ibubuan ng tiil ni Jesus and perfume ni Mary Magdalene na siring dayon ni Simon nga kun propeta pala ni nga tao maarami niya naghugas sa niya nga tiil bukuan yun yung burikat pero si Jesus maaraman hunahuna ni Simon kadto nga paghibaro ni Jesus sa hunahuna ni Simon Peter nga iyagan ni ginbaton Simon Peter ni Simon the leper ining gikan ato iya power han Holy Spirit dirito mismo gilugaring ala ni Jesus an iya kalugaringon nga divine attribute. Okay, because by faith Jesus had to exercise by faith his mission here on earth kay para example hiya han humanity. So mahimo man iton unfair kan Satanas kung gamiton niya yang gahom ano daw la gamit pagtintal ni Satanas pag ginamiton mo lang ngayon niya yang gahom. Okay, so aray unfair para kan Satanas. So dapat an iya nga gahom will not come from his innate divine nature. Okay, let's go to the God, the Holy Spirit. May ada kita 5 ka teksto nga atong gamiton. Acts 5:3-4, Job 33:4, Job 26:13, John 16:12-15, and John 15:16-27. Dili kita sa Binisaya. An Espiritu Santo, Dios an Espiritu Santo ha. This is a proof that the Holy Spirit is God. Kay sa doctrine sa Trinity, Holy Spirit is just a power. Okay, a power of God. It's not a divine being. Gahom leton niya. Aseton sa Trinity, sa Trinity. According sa dinhi sa Acts 5:3-4 ato makita dinhi nga ang Holy Spirit is really explicitly inyayakan God nga Dios atong basahon. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias,
Naon sa ba ang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo o imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini ikabaligya, diri ba ini imo man kalugaringon? Og sa gikabaligyan na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Naon sa bagayod nga imo man gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tawo kun dili unsa Dios. Makita nimo diha na akong emphasis king kuluran na akong green. Sa igbaw Espiritu Santo, adi pa sa ubos Dios. Okay? So this is one of the verses in the Bible that would really prove prophetics. Mabasa natin niya letra por letra, pero ito niya letra por letra dere mo ito siya angayan sa mga Bible studies. Angayan ito siya sa mga very good in Bible studies letra por letra kay para ito siya very basic. Sometimes we cannot read letra por letra when we study the Bible. Nagkinahanglan na siya contextual grammatical study. So the Holy Spirit is God. Ang Espiritu Santo, Dios, according to Acts 5:3-4. And Holy Spirit what? Creator. Okay? The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Job 33:4. So, kabahin and Holy Spirit and Creator and kalibutan because the act of one is the act of all in that Trinity. Ang buhat han Amay, ang buhat han Anak, ang buhat han Espiritu, buhat ito han Tulo. Buhat ito nila na tanan. So, the Holy Spirit is also the Creator. Pag siringhan God the Son, let there be light. And then the Son actualizes the Word, and the Holy Spirit actualizes the Word of the Son. And the Bible said, there was light. Okay, that is how the Trinity works together as one in creation. And Heavenly Father, Asya Hiya, and Divine Will, and Anak, Asya, and Administrador. The Holy Spirit is also the divine worker and divine facilitator. Hiya ang Diyos na tiglihok, hiya ang Diyos na nagkikiwa, tigpakiwa, okay? Tigpahamutan. So, facilitator hiya. Job 26:13. Sa iya espiritu, siya, meaning the Heavenly Father, God the Father, nagadayan-dayan sa kalangitan. Ang iyang kamot, the hand of the Holy Spirit, maoy nagduslak sa bitin nga matulin. Of course, Job is a poetic form, and bitin nga matulin din it's the planetary, it's the heavenly bodies, ang mga planets, ang mga suns na ada ha kalangitan. Okay? Bagay ito niya gintuhog invisible nga thread. Bagan ito kita nga para pangawel nga kadaan, di ba? Mga parapan mana usay magamit kita tuhugan, di ba? May ada kita tuhugan naton nga isda. Pana kita di dagat. So asya ito ang mga kuan ini nga mga planeta, mga bulan, bituon ng adlaw, bituon actually adlaw ito niya. Gintutuhog bagay ito niya gintutuhog para nga diri ra magkabangga-banggaay may da sira ginsusubay nga linya. It is the Holy Spirit who is doing that para nga diri kita magkabunggo-bunggoay, wala kita disgrasya dinhi ha kalangitan kay siyempre kita naglulutaw kita hatahanginan. Okay? So asya ito ang ginhihimuhan balaan ni Espiritu. Anak amo an administrador holy nga universe. But through the Holy Spirit, He kept the universe in shape, in motion, and in concerted or synchronized movement.
na diri kita magkaburog-buruglag or magkabangga-bangga ay habugos sa universe because God the Holy Spirit is doing this job. Okay? And Holy Spirit asya liwat an Diyos nga saksi. Iya an maaram han nga tanan. Gikan ha katunikangan dito han waray paginhimo an time. Okay? Time is a creation of God. Ginihimo liwat ito han Dios because God transcends time. Ang Diyos waray ito niya mapriso han panahon na human na sa human nga side han panahon nga may ada kita nangagi, may yana na presente nga may ada ti arabot. So time was created by God. And before time was created, the Holy Spirit was already there as a witness. Maaram ang Holy Spirit kung ano ang gindiskasan han Father and Son, ilabi na han aton nga salvation. And the Holy Spirit is also God's witness han aton nga mga human thoughts. Okay? So, that's it. Juan 16, 12 ngadto sa 15. Daghan pag ako gisulti kanyo, damo pa ora-ora na ako nagsusumat ha iyo. Pero diri ko pa yana ini pahatag ha iyo, kay diri ninyo kaya. Inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, kini siya, ang Holy Spirit, mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinumduming ang Holy Spirit diri maglugaring paggiya ha aton. Kung magbasa kita ang Biblia, ang Holy Spirit magtudula sumalahan pagturunan ni Hesus. Salit kung may ada kamo gin hunahunaan niya, tinggiyahan ako han Holy Spirit. May ada masiring nga tao nga ako gingiyahan ako han Holy Spirit tapos ang iya ginihimo sumpak sa Biblia. Diri ito niya kanan Holy Spirit nga giya. Kaya ang Holy Spirit magsusumatla, sumalahan iya nabatian. And Jesus and kay God the Father. Okay? Padayon kita. Kay siya dili magasulti sa iyang tugalingon pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti. O ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay Jesus Christ. Kay siya magakuha man sa mga butang nga aniya kanako. Iyang pulong. O iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuktan sa amahan, kini ako. Ang tanan niya gikan sa amahan, ginhatag kay Jesus, kaya ginhimo man siya nga administrator, Mateo 28:18. Ang tanan niya katungod, gihatag ka ni Jesus sa langit o sa yuta. So amo ini ang ginyakan ni Jesus Christ, kaya iya lot ini ighatag sa Holy Spirit. Ang iya nadawat nga katungod, gikan sa amahan. In the plan of salvation ito niya or the plan of redemption, parehas na kalugan ito. Ang tanan niya ginahuktan sa amahan, kini ako. Mauman gani nga giingon ko na siya, ang Holy Spirit, magakuha sa mga butang nga ania kanako o iyang ikasuginlod kini kaninyo. You see? Kay diri pa kaya sa mga apostoles, sakto ng tanan di pa niya kan Jesus. Gani, waray hira makaintindi nga si Jesus mamatay, nga mabanhaw. Waray ko dira ito sa labutan ng talo ng mga apostoles. Dida na hira nakaintindi, tapos na ang event may tabo. After the fact, dida na hira nakaintindi na ang mission nga ni Jesus, mamatay hiya din hiya tuna. Waray ito nira mentindi. Ang Holy Spirit, nagbulig ha era. Okay? Amoy niya ang nahitabuhan Holy Spirit, ha? Dual procession. Duha nagsugo ha iya or duha niya gikanan asa ini. Ang amahan, nagsugohan anak, nagpadarahan anak. Anak, nagpadarahan balaan nga espiritu, nagipadara, na iya ginpangaro gikan hanamay. Okay? Asa iton. Mission han Holy Spirit. Gipadara iya na anak, na ginpangaro liwat hiya gikan hanamay. Kaginapo ito ni Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ nag-apo nila sa Juan 15 ba ito? Juan 15. Ano iya pinakahalaba nga pag-ampo. So asya ito, ginampo niya ng Holy Spirit.
Ang Holy Spirit naghimulot haton nga iya mga kaurupod nga mga magburuhat para matuman nga pinaagi haton matuman niya nga mission. The Holy Spirit makes us His co-workers. Through us, He fulfills His mission in the world. Pinaagi haton iya matuman ang iya mission niya kalibutan. Kaya may ada liwat mission ang Holy Spirit nga ginhatag ni Jesus Christ, pinaagihan pagburutan han Dios nga Amay. Juan 15:26 ngadto 27. Apan inigabot unya sa manalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang espiritu sa kamatuoran na magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog. Excuse me, ako sirada ng bintana ha, kay maringasa. may ada kuan didi, may ada danaw didi hakilin han balay, may nagtraktor. Okay, let's go. Balikon ko. Apan inigabot unya sa malalaban ang akong igapadala kanyo gikan sa Amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuon may tungod kanako. Ug kamo sa magahimog panghimatuon kay kamo nagpakikuban man kanako tukad sa sinugdanan. Okay? So, this is something beautiful for us. Kaya no, ang Holy Spirit maghimo haaton nga iya mga partners, mga co-workers. Diri hiya maglugaring na hiya lugaring bisang kaya niya himuon nga maglugaring. Gintagaan kita niya hin partnership, participation. Kay kita niya himuon nga mga mensahidor. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga ginsugo hiyahan Dios nga anak, nga igsumat anakon na anakon giniyakan, susumat nimo ngadtuhan mga tao kay para nga hira nga how amo anin mahimo nimo nga kabulig ang buraton. So kini aton mahibaruan nga ang work sa Holy Spirit, the work of the Heavenly Father, God the Father and God the Son is always for the salvation of humanity. Ngan gipaapi kita hini nga plan of redemption. Diri inihiya kuan diri inihiya nga buhat lang nga iya sa Dios ang katalwasan. Ginpaapi kita ini maeda kita nga participation. So that's an honor that we receive from God. So anhenda po asa ini. Ang Father nagpadarahan anak, nga ang anak nagpadarahan Holy Spirit, nga iya ginhangyo gikan han Amay. Nga ang Holy Spirit naman ang nagpadaraha aton. Okay? Para nga maging mensahidor kita. Nga gikan han pagburutan han Amay, nga pagsugo han anak. Okay? Nga administrador han katalwasan. So asya ito ang unity. Nahimo kita nga kapartihan divine unity as we serve God in spreading the good news of salvation. Nahimo kita nga kaparti han Trinidad, han buhat, han pagtalwas, kung kita makarawat han opportunity to serve as God's spokesperson through the Holy Spirit. So asya itong hiya naton nga divine privilege na ato nakarawat to have part in the plan of salvation. Okay? Ang sunod-sunod nga mga teksto sa kasulatan nagpaila nga ang Espiritu Santo Dios na persona. Pinoon hinumdumi nga ang gihatag ug dako nga pagtagad bisan sa ebanghelyo ni Juan dili ang iyang pagka-Dios kundi ang iyang buluhaton. Busa kita usab pagbutang og dakong pagtagad sa iyang buluhaton tungod kay ang Dios Amahan nahimuot sa paghimo kanato nakaparte niini nga buluhaton. So, ang emphasis diha igsuon sa Biblia dili mahitungod sa divinity of the Holy Spirit. Very minimal la ang emphasize sa Biblia labi na sa Old Testament. Dida la lugod ha sa New Testament. Pero the purpose of the Bible is not to promote the Holy Spirit, is not to promote the divinity of the Holy Spirit because we don't have to prove that the Holy Spirit is divine because He is divine. Kaya ano probahan man imo nga Dios nga Dios manahiya?
gawas lang ko nagbuwa-buwa, dapat magprueba. So asa ito na mga debate ba, mga duro debate, diri kita pwede magdebate hanaton nga mensahe kadto ha iba nga mga tao. Kay wala kita magbuwa-buwa. Ang ila makigdebate ang buwaon. Ang kamaturan din kakarawat na ito organ sa salikway, organ reject. Asa na ito diri ito angayan nga aton pa debate. Okay? So asa man liwat ang Biblia, wala ito makipagdebate ang Holy Spirit Dios. Kaya ang emphasis diri ng Biblia, amo an iya nga work as one of the member of the Trinity, ang iya nga buhaton. In fact, ay sabi kita diretso. Sa kamatuoran, ang mahinungdanon nga paghuman sa buhat sa Espiritu, nagdepende sa kadatibuk-an nga kanato. Buti pasabot nga pinaagi lamang kanato ang Espiritu makatuman sa iyang misyon. Asya ini makabugtuan, ang Holy Spirit pinaagi sa ato makatuman kan iyang misyon. Amo ini siya ang dako nga pribileyo. Usa kini kadakong pribileyo. Apan labaw panini, usa kini kabala ang bulhaton nya kita mahimong instrumento diin ang Espiritu makapadayon sa bulhaton ni Jesus dinhi sa yuta. Kaya ang Holy Spirit amo gina-assign paghimo sa bulhaton ni Jesus Christ dinhi sa tuna. Makabasa ini naton sa Ministry Magazine .org archive 212 asya ito na niyang address sa iyang reference. Nadikita ha summary na the doctrine of the Holy Spirit. Ada niya aton nga fundamental beliefs. Anway kinutuban nga Dios Espiritu Santo aktibo nga kauban sa amahan ug anak sa paglalang, sa pagpakatao sa Dios nga anak o sa bulhaton sa pagluwas. Iyang gitugahan ang mga magsusulat sa Biblia. Iyang gipuno og gahom ang kinabuhi ni Kristo. Sa ato paigso, si Kristo waray siya maggamit sa iyang kalugaringon niya gahom balik sa ato niya doctrine of the Son, di ba ato nga gin-discuss ka kulop. Kaya ang Holy Spirit amo ang magbulig haya. Diri pwede nga mogamit si Jesus Christ kaniya kalugaringon niya gahom. Bisan pagani ang pagbasa sa una-una pareha sa nahimo ni Pedro nga nakabasa siya sa kinabuhi ni Ananias ug ni Sapphira. Sugod na liwat hito, pinaagi liwat sa Holy Spirit ang kay Jesus Christ nga nahimo. Ang diferensya la kay si Jesus Christ is a divine being and si Pedro mere human being lahiya. Okay, pero si Jesus Christ wala niya gigamit ang iyang divinity. Ang Holy Spirit amo ang nagbulig sa iya. Iyang gidani ang pag-ila ang pag-ila sa katawhan sa ilang sala. O kadto moangkon nga sila makasasala iyang pagabag-uhon o pagabalhinon ngadto sa pagkabalaan sa Dios. So amo ini ang trabaho ng Holy Spirit to convict sinners of their sinful acts, of their sinful heart, mind, and thoughts para nga makaangkon sila og kapasayloan kay Jesus Christ, who is the Savior. Amo ni siya ang role ni Jesus Christ. So ang Holy Spirit, siya permente maghatod nga tukan Jesus Christ. Salit ang Holy Spirit, diri gud hiya nahimo lahiya nga bagan anonymous kay para gud niya si Jesus Christ gud amo ang ma-highlight. Siya gud amo ang makilala ang mga tao. So amo ito ng Holy Spirit niya pagkakuan lahiya very silent, anonymous, para nga diri gud hiya maabat or diri hiya diri gud siya mamukuha ang iksina ba para nga ang iksina adto gud la kay Jesus Christ ang focus. Okay? Mao iton ka humble ka mapainumsanon ang Holy Spirit. Ang bala ni Espiritu Santo gipadala sa amahan ug anak aron magauban kanunay sa iyang mga kanakan. Siya nagaapod-apod og mga espirituhanong gasa ngadto sa iglesia aron kini makahimo sa pagsaksi kang Kristo. Og pinasikat sa kasulatan magagiya niining iglesia ngadto sa bugos nga kamatuoran. So asya ini ang buhat sa Balang Espiritu. Siguro sa kay Jesus Christ i-relate naton ini para nga na-complete naman nato ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Siguro ang kay Jesus Christ nga waray niya waraa dinhi sa tuna amo aniya nga authority sa pagpasaylo. Waray iton siya magkinahanglan og pag-exercise og divine kanang omnipotence
Ang pagkagamhanan sa Dios diri na kinahanglanon pa ni Jesus sa pagpasaylo sa sala. So si Jesus direkta nagpasaylo og mga sala kay siya divine man, Diyos man siya. O ang pagpasaylo sa sala wala na siya magkinahanglan og divine power, kundi divine authority. Okay? Ang divine authority ang gigamit ni Jesus pagpasaylo sa mga sala. Diri na kinahanglanon pa nga aning mogamit siya aning gahom para magpasaylo. So si Jesus Christ naggamit siya sa iyang authority to forgive sins. So dinhi makita naton if we look back sa aton nga doctrine of the Trinity, the doctrine of God the Father, the doctrine of God the Son, and the doctrine of the God the Holy Spirit, makahatag kini siya og foundation sa aton nga learning and understanding of the rest of the Bible. So kinahanglan mas hitol down naton ini siya, mo sink in ini siya sa aton nga understanding para nga mahimo na ni siya natong ang background of the doctrine of salvation, the doctrine of the law and obedience, doctrine tanan-tanan nga mga doktrina pulos na siya gipundar dinhi sa doctrine of the Trinity. So siya ito na naton nga learning yan. I hope that you appreciate the work of the Holy Spirit, you appreciate his participation in creation and in salvation, and would be confident now nga sa adlaw-adlaw naton nga pagpuyo through the presence of the Holy Spirit, we are more than conquerors according to Jesus Christ, because the Holy Spirit is a gift that we receive from God. May the Lord will bless each one of us. This is my prayer, and may the Lord will bless the word that we have studied. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Wow. So, sige. Sige, Yolo. May ada, papakiana. Thank you so much, Pastor John, for that very wonderful, extensive, comprehensive discussion all about the Godhead. Since han pag-discuss han God the Father, God the Son, and this time God the Holy Spirit. Yeah, that is true. I hope nga kita nga tanan makabugtuan, nagkamayada na hin kalinawan, may paghiunong han the doctrine of the Trinity. Now, I just would like to ask one single clarification, Pastor, no? Sige, go ahead. Yeah, before ito iba, inin pag-discuss naton, I do not have doubt actually han work of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, but hini nga tutulong persona han aton Dios inin han iya kadatag sa nga mga buhat, kita nga mga tao, are we not actually or really putting some limitations hiton pagka Dios as a whole, meaning to say ang buhat han anak, ang buhat han espiritu, can it not be done by God the Father himself alone, nga need pa hin Son and need pa hin Holy Spirit just to actualize something like it ginbubuhat ni Ginoong Jesucristo, and sugad liot it ginbubuhat it baran nga espiritu. Kaya ang Dios gamhanan manhit nga tanan nga gamhanan. Asya titakon kareg maklaro kun tapos. The fact that it is so, then it is so. It must be. Tungod kay asya ang ginhimuhan Dios, asya gud ito nang dapat mahimo. So kay ira man gidesisyonan nga sugad dito, asya na ito na baton. Okay. Diba? So kareg si Kaya we have to believe that by faith. Ha? Maara mo na Dios. An kareg sidngon nga hiton dida magkadano pa mga pamakyan or what. Dali, I will cut you short ha. Okay. Don't take out. Okay, Pastor. Ang correct ko singon kay desisyonan han Dios nga magbahin-bahin ira nga mga activity, meaning kay ang Dios diri man hiya magsayop, maaramon man niya, that is the best option. The best decision that the Trinity had.
naira bahin-bahinon, nanira nga mga activity. Although, the AKAB 1 is the AKAB all. Mhm. Okay? Sa anak ko niya perspective, dito ako nagkikita ha, kuanhan, side hand Trinity. Waray pa ko makabatong kung sa human side, kung ano mo pakiana, waray pa ko hatong makakuha sa uliwat kung sa human side. Okay. Asya ito, Pastor. Pastor. Pastor Asya Randy. ito Go ahead, Pastor Randy. asya ito ang beauty and Trinity. Asya ito ang beauty and Trinity nga di all agreed as one. Mhm. So, nag-agree ra as one, asya nga Trinity. Asya nga kung anit iragin sa sabutan, iragin ito ginhimo ngan may daira interdependency, ngan may daira iton pagbinuligay. So may daira pagbinuligay ngan para nga kaluwasan itong tao. So ako nakita nga sa ito ang beauty and Trinity nga ginsiring dida and teaching naton ang Trinity. So iragid din sa ragbutan ngan iragid mismo kasi may ito nga may daira ginsiring nga co-equal, may daira ginsiring co-existency ngan ginsiring co-eternal. Diba? Co-eternal. An era gahom puro pareho, an era asya ito an kwan, an mga kinaiya iton Trinity. Okay. Sige, Pastor Benji. Pastor Benji, go ahead. Okay. Pakiana, so, kay ano nga, ano ba't doctrine gindadara pa itong Trinity? Hindi rin man malinaw nga era. Ano pa man niya era sinusupak? Pastor, kuhan na iton. Ini nga leadership, ang ira karuyag, ang ira nga motive. Karuyag lang nila mag-manage sa organization. Iton siya theological. Ano na siya? Pagdaraw tao ba? Pamiling tao, mga sakop. Pastor, Pastor Jesus. Yes, Pastor Randy. Kung ang era man gyud pagsabot, ginbasa ko kay kadamaan ito na padara akong friend nga daha Palawan Adventist Hospital. Ginpadaraan niya akong damo ng mga kuan about ito na Holy Spirit kung paano iton famous nga pastor nga na convert nga tuhaton niti. Ano sa nga presentation niya pagsiring gingamit niya ini nga John 16. John 16 12 to 15. And maskin pa dida pa iton mga preceding ang mga text pagsiring dida I will send. Iba aset iragin padako nga I will send the Holy Spirit. Pero yung signal nga pero yung signal nga ang Holy Spirit is just a part of Jesus. Part of Jesus. So asa ito nga I will send nga future pa. Kaya signal waray pa ginbubuan Holy Spirit. So ginpaminaw ko itiya teaching bagan may dala mga technicality nga gingamit iton pag kuan niya iton pag-present niya at Holy Spirit. So I will send. So asa ito ang kuan dida. Pero aside dito, ungo dito nga may dala kurehin na nakit. May daira mga basuni di datira kasing-kasing asa ito nga naghimo irat ila kalugaringon nga mga teachings para to draw men to them. Pagkuhain pati para pag-draw ang mga tao. Asya nga makuri ito nga sugad dito. Okay. Okay. Sige, thank you. Wala ito magdibinis. Wala ito niya magpa-ubos ang sitwasyon ng balan espiritu kung isugoon siya. Dito makamino sa niya nga pagka-Diyos kung isusugo iya.
Para ito problema, it's not an issue. Kung subuon ng wala ng Espirituhan anak, nga diri na hiya Dios. Kumbaga, daan kinaihan sinisir nga submission. Oo. Submission kada usa. Oo. May submission And sila that kada is very usa. important. Yeah, Oo. that is very important. Para, now, nakukuha ko na. Oo. Dapat ka talaga mismo ang Godhead magpakita hiton nga tanan nga mga attributes nga tanan nga mga kinaya like submission, which is very important, Oo, so oo, that when executive judgment will be patuman, waray good ayot of doubt nga makadaan utok han tao nga masiri nga kamungani sa ini, di ba? Asya. Right. Tama. So ang tao talaga pag palusad ng executive judgment, waray na good bisano nga reklamo. Mapapatunayan nira hitawo kung ano ka just an aton Dios. Ano ka fair an aton Dios and all. Sige. So bangin may mga kareg magpakiana, mag-contribute. Pastor ating Benji. Okay. So hapagka binikiner, hapagka kuan na laktod nga pagka-istorya, para ko sugad kunta iton, Arias family. Tatay, nanay, anak. So uusa ang Arias family, pero different function. Pero uusa ang Arias nga apelyido. Di ba? Okay. Asa. Sugad iton. Nakuha ko ng point. Okay. Sige. Some other kuan? Okay. Lakit cellphone na kabis. Ate Claire, ito naton host. Siguro ikaw nakita dilet kuan ko ninot may naalsa to. Sorry, sige. Okay. Brother Jason. Okay, mabati na ko? Yeah. Okay, oo. Yeah. Oo. Okay. So, kanina, ang giyambal ni Pastor Randy, I will send, di ba, amo na ang iyahang kuan? Ang presentation sa amo tong Trinity. That if we read in John 14 verse 16, and I will pray the Father that He shall give you another comforter. Which means, pag magsiringan itag another comforter, meaning dili siya usa. Diba? Another person. In Greek, that is parakletos, another comforter, helper, advocate, counselor. So, paano maging si Jesus Christ ang Espiritu usa nga ingon man siya nga magampo ko sa Ginoo sa Amahan nga magpadala siya og another lahi iban. So, kung mag-focus ka sa word nga another, Somebody else. nagi kon gustong i-emphasize ang Ginoo. Dili lang yun. Separate entity kumbaga. Yes. Hindi lang Diyos Ama, ay hindi lang Diyos Anak. Ang another Jesus, ang another, meaning nga si Jesus Christ, comforter luwat siya. Magpadara ko, og lain nga magdadasig, magtarambag. Kaya ako, magtarambag maluwatak. Magpadara lang ako, hindi ba nga magtarambag. Another. Parehas sila nga tanan. Magtarambag, pati ang amay. Kaya another man ang gigamit nga word. Oh. So everyone is a comforter, an advisor. Yeah, because ikaw mo sila God, sila God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, omnipotent, omniscient, omnipresent sila. So kabalo sila sa ilahang mga kuan. Nag-share sila the same mga buruhaton. Kaya nila tanang humuon. Pero kay nagbahin-bahin la sira bisan kung puro nila maaram. Specific. Yes. Pastor John, ini nga I observed nga nimo first nga presentation about God the Father. May da ka dito gin-present nga Venn diagram. May da mo dito gin-present nga Venn diagram. So, maaro lakit kapihad to, it filled in na hiya kon paano nagkakamayan separation iton God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Ngan iton era ginkakaparehuan. Then of course that both nga hit Venn diagram
it nga tanan nga iraging kakapaprihuan is God. Okay, O God. may ada ko ginimo dito nga kwan nga matrix. Oh, may damo dito. Yeah, Oh, oo. may ada dito matrix, may Gindiagram pa mga nimo teksto dito. May mga Oo, teksto pero dito nakita na ko bagat ko rin mga ipadara. sige, so maaari lang kantot siguro copy ako kay nawala para din sa kwan ato nya group for chat. further study. Ini ha Zoom. YouTube. Pag may nakit padara pero anyway pwede ako magpadara outro. Opo, oo, maaro lang kanto, maaro. So, may ano dito matrix, may mga teksto na ito ang Father eternal, ang Anak eternal, ang Holy Spirit eternal. Yeah. Ato dito ang ira pagkaparehas. So maaro lang kanto. Oh. Okay, sige, anyway. Bahin may da pa may karuyag mag-share, magpakiana or what? Quick lang sa akin. Are we supposed to Okay, Ate just, Claire, go thank ahead. you. Are we supposed to just call on the Holy Spirit for help, or are we going to pray to the Holy Spirit? Okay, mapay nga question. Hatagan makita pattern ni Jesus. How to pray, di ba? I-address natin yan to haamay. Tapos, at closing natin in the name of Jesus. So aton nga pag-pray, sugad gihapon ito nga pattern kay an amay manggod iya nga ang divine will manggod amon matuman sa amay nga will siya ang kaburoton. But in my experience, ako mag-pray, labi na ko na meditation na ako I talk to the Father, I talk to the Son, and I also talk to the Holy Spirit in prayer. Okay. So, Oh, by the way, just a quick Thank you. question. Thank you, Ate Claire. Just a quick question. Kasi, dinahiton baptism, di ba? Haaton ha, Seventh-day Adventist, na sa rin kita, I baptize you. Ikaw nga mga pastor, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? Pero may nagbabautismo. Although, repakbatil liwat, In the name of Jesus lang. hit Adventist, ano? O nga, nasa rin la, I baptize you in the name of Jesus Christ. Then, Born How again, is that? born again. How would we react on that? wala pa Mali. ito maka-observe nga may Adventist nga nagbautismo nga in the name of Jesus lang. Kaya usually, namon gigamit pa man, Father, Son, Holy Spirit. Siguro sa oneness. Pero iton nga mga nagamit. And oneness. So di kita pwede magsulira, era. Religion. In the name of Jesus, sila magbaptize. Si Juan, pre-incarnate na God the Son, si Melchizedek. Kay kung imo basahon ang history ni Si Gabriel, angel ito si Gabriel, angel ito niya, nagsaliwan niya ang position ni Lucifer. Oh. Ihatag I'm not in my study right now, but ihatag haakon ang Bible text na the Melchizedek is Jesus Christ, is God. You said, right? Let me have And that Gabriel assignment. is angel. Natulay mo, ang identity. Over me, Holy Spirit, back my trembling heart and ground. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come, and fill me now. Fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me now. Thou canst
but I need thee greatly, need thee. Come, oh come and fill me now, fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me now. Cleanse me, come, oh presence, lay me bare. Open my heart and brow. Thou art comforting and saving. Thou art sweetly feeling now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me now. Okay, let's pray. Father God in heaven, come before your throne of grace. We thank you, Father, for the messages that we hear about the Holy Spirit. Father, we pray for ourselves, our family back home. Continue to guide them, bless them, and give knowledge and wisdom from above. Especially, Father, our brethren throughout the world, continue to guide us so that we can stand in the midst of calamity, disastrous time. And Father, we pray also the other nations, LA, especially the events there, riot. Continue to guide us, especially the government, the whole world, the world that the plan, especially Satan, are working together with the people. Lord, send your holy angels to protect any possible harm and danger, so that we can stand in the amidst of these disastrous or perilous times. Lord, please guide us and protect us. Send your holy angels to cover under his wings. We thank you, Father, for the blessings that you given to us in the day of our life, that you preserve us. And thank you, Father, also for the sponsors of this program. Bless them. Continue to provide their daily needs, especially, Lord, wisdom from above. Amen. Thank you, Father, for everything that you have done to us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And Amen. Thank you so Amen, much sa aton amen. nga tanan, mga Thank you very Thank you. much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Kapit na naman ako. Sige. Yeah.